Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So it's nice to be back na po dito sa channel natin. So dito po sa likod makikita nyo po ang solar system natin. So sa 3 taon po na ginamit natin ang solar panel, nagkaluko po ngayon ang solar system natin. Kaya isi-share ko po sa inyo mga lods kung paano ba mag-troubleshoot sa solar panel. So yun ang nagka-problema natin ngayon sa solar panel. Kasi ang ibang solar panel natin hindi po nag-function ng maigi. Kaya isi-share ko po sa inyo yung pinaka-basic kung paano mag-troubleshoot sa solar panel kung magluko po ang system natin sa bahay. So dito po mga lods, ang off-grid, dito naman ang on-grid. So ang nagluko po dito sa system natin, yung off-grid natin dito sa Samdon na 60 ampere na charge controller. Dito po sa 60, ang maximum po na kaya dito sa charge controller na Samdon is 840 watts ang kaya kung 12 volts po na system na battery. So ang system na ginamit natin dito 12 volts. So dito po ang problema ko na nakita ko sa system. So pakita ko na lang yung diagram natin sa solar panel natin. So ito po ang gamit natin na solar panel. 4 na naka-series. So, papalo po siya sa 800 watts na magamit. Dito po na ginamit ko sa charge controller na Samdon na 60 ampere. So, bawat isang solar panel ay mayroong 200 watts. Tapos, ang brand, pareho po ang 4. Naka-Tiger Neo ang gamit. Tapos, ang nameplate o rated po sa solar, nilagay ko dito. Naka 200. Yung BMP is 18 to 21 volts. Ang voltage maximum power, kapag nailagay mo ito sa charge controller, ito po ang lalabas na voltahe, 18 to 21 volts. Tapos, ang IMP, yun ang current maximum power natin. So, ang maximum sa bawat 200 mga loads ay mayroon siyang 10.2 ampere. Kaya kung tutusin mo sa 4, i-add mo lahat, pwede siyang makaharbit ng mga 40 ampere. Tapos ito naman ang BOC. So ang BOC, yung voltage open circuit, 21 to 24. Kapag hindi po nasaksak ang solar panel at kinunan mo ng voltahe dito na hindi pa nakasaksak sa charge controller, magkakawa ka po ng 21 to 24 volts. Pero pag nasaksak na sa charge controller, dito na yan papasok sa BMP. Magiging 18 to 21 volts na lang. So ngayon, ipapakita natin kung paano po nagka-problema itong 4 na solar panel. Dahil naka-series po ito at simple nakapasok na sa charge controller, so 18 natin, i-add lang natin lahat. So pinaka-basic yung 18. So ibig sabihin, dito hanggang dito at naka-series po yan at 18 volts sa BMP. Talagang ang pinaka-minimum na makukuha natin dyan is 72 volts po ang makukuha natin kapag nakasaksak po ito sa charge controller. Pero ang lumabas po doon sa input voltage natin dito sa charge controller ay nakakuha lang ako ng 45 hanggang 50 volts. So yun ang pinagtataka ko. Naka 72 o minsan taas pa. Pero bakit nasa 45 na lang at saka 50 volts? Tapos, ang pinaka-minimum sa 200 na magagamit mo, aabot lang mga lods sa IMP, pinaka-minimum is 8.5 ampere. Yun po ang pinaka-minimum. Minsan, umabot po ito ng 9 o kaya minsan 10, pero bihira lang makaabot sa 10 talaga ang IMP sa Tiger Neo. Mostly nasa 8.5. So, dito pa lang, nakita ko na sa 8.5. So, sabihin na lang natin na 8 ampere bawat isa. So, 4 po ito. Nakaka-harvest po tayo ng IMP natin sa IMP. Nakaka-harvest tayo ng 32 ampere. Itong 32 ampere, yan po ang ikakarga sa battery natin. So, LiPo4 100S po ang gamit natin. Ito ang karga, 32 ampere. Pero, nung nakita ko sa system natin dyan, kasi pwede naman makita kung ilang input voltage, tapos itong load, makita mo rin ng current. Ang lumabas
nasa 24 na lang ang lumabas. Ampere. Tapos ang voltahe, nasa 45 to 50. Ang pinagtataka ko, bakit nakadaan pa rin doon kahit nasira yung isa? So hindi ko pa naalam, basta yun ang nakita ko, naka 45 to 50 volts lang ang voltahe instead na 72. Tapos ang harvest hindi na 32, nasa 24 na lang. So ngayon, paano natin siya i-troubleshoot dito ngayon? Kasi may sira po dito sa 4. So ang pinakasimple kong ginawa, tinanggal ko muna dito. So puputulin ko siya dito at yung 3 lang ang gagamitin ko. Pero yung isang solar panel, isinali ko siya sa Ilijoy 400. So ilalagay ko na lang dito sa kabila para makita nyo kung paano ko siya trinobol. So meron po akong Ilijoy. Ang Ilijoy, gumamit po ako ng 200 watts. Pero ang brand po dito, naka-Qualpol ang brand. Sa Qualpol po na brand na solar panel, maganda ang resulta. Umabot po ako sa 8.5 hanggang 10.4. Yun ang nakita ko na mas maganda yung Qualpol compare dito sa Tiger Neo. Ang gamit ko sa Ilijoy, makikita nyo po dito yung Ilijoy. Diyan ko inilagay ang Qualpol na 200 watts. Kaya pabutin sa Qualpol ang 8.5 hanggang 10. 10.4 umabot yan sa 10.4. Lagpas. Kasi ang Qualpol nasa 10.2 ampere lang ang maximum sa IMP. Pero kapag maganda po ang sikat ng araw, umabot sa 10.4. So maganda. So dito nakalagay ang Ilijoy sa isang solar panel. Ang pag-trouble ko, yung isang solar panel, tinanggal ko. So tanggalin na rin para tinanggal ko at inilipat ko sa Ilijoy. Kasi 400 watts naman ang Ilijoy. So dito ko sa inilagay. Itong Qualpol at saka yung Tiger Neo 200 pareho lang. Ang rated nila pareho. So naka-series connection po dito ang gamit ko sa Ilijoy. Kaya 18 plus 18 yung voltahe naka-series. Lalabas po ang 36 volts. Pero dito, ginamit ko sa charge dito sa Samdon. Na-charge natin ng controller. Ang lumabas po dito ay 36 volts. Yan. Instead na sana 54 kasi 3 pero 36. So ngayon, hahanapin ko pa dito sa 3 kung nasaan ba yung hindi nagpapangsyon ng maigi. So ang ginawa ko na naman, tinanggal ko ulit itong isa. Ito tatanggalin. So step by step ako. Dito ko na lang tinanggal kasi hindi ako pwede magtanggal dito. Kasi meron pa akong solar na tag 100 dito. Kaya dito ko na lang tinanggal. So tinanggal ko ulit yung isa. So tinanggal ko siya. At inilagay ko ulit dito sa Ilijoy. Hindi ko pwedeng gamitin yung Ilijoy na 400 kasi masisira yun. Ang ginamit ko, itong isang Ilijoy. Yan po, 600 watts na Ilijoy. Yun ang ginamit ko para dito. So 3 na po dito, nilagay natin. Yan, 3. Series connection. Yan. Pero ang lumabas, 36 pa rin po ang lumabas. Tapos dito, kinunan ko dito, ginamit ko sa Samdon natin doon. 2 na lang, 36 volts. Tapos dito, isinali natin yung isang solar panel, 36 pa rin. Kaya doon, maspat ko na kung nasaan yung sira. Ibig sabihin, yung pangatlo na tinanggal ko dito at isinali ko dito, hindi na tumaas yung 36. Ibig sabihin, yung bago kong nilagay na pangatlo na solar panel, yun po ang sira. So, ibig sabihin, ito po ang sira. So, ang nangyari ngayon, para magamit ko pa rin ang pole doon sa charge controller na 800 watts, isinali ko na itong Qualpol ko na 200. Inilagay ko na lang dito. Series connection pa rin ang gamit. So, ang nangyari, yung sira na, isang sira ko na Tiger Neo, ginamit ko dito sa Ilijoy. Pero hanggang ngayon, hindi na po umilaw yan. Ibig sabihin doon, nasira na po yung isang Tiger Neo ko sa taas. Sa ngayon, hindi ko pa tinanggal. Siguro, gawan ko na lang yun ng video kung anong nangyari doon. Pero napakaganda po ng solar panel na yun. Pero wala namang nakita kong naputol o ano. Kaya lang, wala na talaga. Hindi na nagamit. So, ang nangyari ngayon,
yung qualpol ko na isa dito, itinapon ko na lang dito. Naka-series, 4 po na solar panel. Siguro para mas ipakita ko na lang doon sa inyo para makita nyo kung input voltage sa 4 na naka-series. So tatanggalin ko lang itong camera natin para malapit. Okay. So, dito muna tayo. Kasi na magtatanong kung okay ba ang charge controller na luma. Ito po ang charge controller natin na luma. Ginamit ko pa rin para sa USB. Kasi wala akong USB ang mga charge controller natin. So, ibinalik ko siya dito para magamit ko yung USB. So, ang luma natin na power inverter, yung pito, buhay na buhay, ginamit ko pa rin. Naka-harvest lang po ng 40 kasi makumlimlim po ang panahon ngayon dito sa amin. Tapos, dito tayo sa ito. Para makita nyo yung sinabi natin na 4 na solar panel. Pindo tayo dito. So yan, makita ba? Naka 72 volts. Naka series sa 4. Tapos ang current IMP nasa 12.6 lang. Kasi nga, maulap ngayon. Makulimlim ang panahon. O yan, makita. Tapos, ang voltage, ayan, makita naman, nasa 13 volts ang voltahe. Pero dito sa, kuha natin, LVD, nasa 12.8. So, normal po, minsan na hindi magkapareho ang voltahe doon sa charge controller at saka doon sa LVD. Pero mas prepare tayo dito sa LVD kasi ito nakadirect sa battery ang paglalagay. So, dito tayo maniwala sa LVD na control. So, ang LVD natin na minimum sa LVD, inalagay ko lang sa 12.7. So, 12.8, malapit na tayong maka-cut off. So, okay lang kasi makulimlim. So, no problem yan kasi lilipat naman yan sa, kasi ito yung ETS natin. So, kung bumaba yan, lilipat lang sa DIO. Pag nakargaan ulit, balik na naman siya sa solar natin. Oh. Dito po sa baba, yan, hindi na nagamit. Kasi nga, nabasted na yung isang Tiger Neo natin. So, dito po sa update natin itong solar. Ito, may nagtatanong, okay pa ba itong on-grid? Naka 12 volts po ang gamit ko dito. Hindi solar panel. Pero nakasaksak po siya sa, dito po sa 220. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng plug-in dito. Kasi yung 6-in-1 indicator natin na meter, ginalagay ko siya dito sa kabila para ma-monitor. So, dito naman sa baba, ito yung sa kuha natin, on-grid. Sa on-grid, napakaganda. Napakaganda po kasi ito, pwede mong isaksak ang solar panel at pwede mo rin gamitan ng battery na 12 volts at pwede kang makaharvest. So, ang gamit ko ngayon, wala akong solar panel. Sa 12 volts battery po ako gumamit. Dito po ako kumuha sa 100Ah na LiPo4. Dito ko kinuha. Tapos, ang harvest lang natin dito is nasa 100. Lapit ko pa. Makita. So, 152 lang. Tapos, gumamit na tayo ng 200 watts. Kaya, possible po na mag-cut off po ngayon yan kasi makulong naman ang gamit dito. So, minsan ang ginawa ko, ika-cut off ko muna na lang dito at itatapon ko sa solar on-grid. So, para magamit, para makita, i-shut off ko ito kasi hindi ko pwedeng isali ito. Basta shut off lang. So, i-shut off ko muna ang Samdon inverter kasi sa on-grid ko itapon. Kasi ang battery kasi ang gagamitin natin doon sa on-grid. So, para makita, i-shut off ko muna dito. Ayan. So, naka-red indicator. Ang gamit dyan, naka-DIO tayo sa Meralco. So, bayad na tayo. Pero, gagamitin natin dito ang on-grid para makita. So, ang on-grid natin is switch button ko lang siya dito. Kasi may switching. Switching tayo. Yan. Switch button. So, dito po, makita nyo ang harvest sa 12 volts. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo ang harvest natin nasa 100 watts. So, yan po ang harvest natin. So, pwede kong i-adjust po dito sa taas. Dito, i-ikotin na natin para lumakas. So, ibaba ko ang camera, i-ikotin ko ito kasi may adjuster po ang on-grid natin sa battery para taasan o lakasan natin ang pag-harvest natin dito sa on-grid. So, pakita ko sa baba. Yan.
So 100 watts po yan. So taasan natin. Makita na yan. 104, 116. Yan. So kaya mo umabot yan sa 200 watts. Sa adjust lang natin. Oh, yan. So hanggang 182 na. Taasan pa natin. So 190 lang. O yan, makita nyo yung control natin. O yan, o. So nasa 170. Ayan, nag-cut off. Hindi kaya. Nasubra sa gamit. So, nag-cut off po siya dito mga lods. So may indicator po akong nilagay. Ang power relay, nakasupply po ito sa LBD module. Doon natin inilagay. May control po siya. Pag nasubra po sa, bababa po ang material natin sa 12.8. Kusa po itong makakat off. So masashut off po ang on-grid inverter. Nilagyan ko ng control sa LBD para hindi po masira ang battery natin. Baka sakali, kung hindi maganda, kung sobrang baba, kung gagamitin natin. So nilagyan ko siya ng power relay. Naka 12 volts po ito ang coil. Ang supply galing sa LBD po ang supply. Dito nakadaan ang plug natin. Dito. Sinaksa ko po, dinaan ko dito ang plug patungo sa breaker. Tapos yung breaker, sinaksak natin dito sa DU. So kung makita nyo, naka-zero po siya kasi bumaba dito sa LBD natin. So ipataas natin muli. I-control natin, ipababa natin. Okay, baba natin. O ayan. Naka-energize, naka-red. Balik tayo dito sa off-grid natin. So gumana ulit. O ayan, nag-grid lights. Kasi nga, pinataas na natin yung adjust sa LBD. So, ang gamit natin, balik tayo, nasa 196. So, babaan ko na lang kasi hindi kaya sa battery. Shut off yung LBD module natin. So, babaan natin. So, ilagay ko na lang siya sa 150. Kasi ang harvest natin, nasa 160 lang. 150. Okay na to, 150. 150. Ikot ko lang dito, mga lods. O 152, okay na. So 156. Kasi ang harvest natin ay ito. Ito yung indicator ko sa dito sa charge sa Samdon. Pakita ko ang harvest. Ayan, pakita natin. Oh. Naka 162 watts lang ang harvest. Tapos inilagay natin kanina sa 190, hindi kaya. So 150, 165, okay na to. 165 ang gamit natin dito sa on-grid, 156. Okay na. So, kaya-kaya na ito. Kasi hindi pwedeng masobrahan sa adjust ko dito sa battery. So, yan. Pakita ko muna ulit sa inyo mga lods. So, mga kalods, kung may gusto po kayong itanong pa dito sa system natin, pag-comment po sa baba mga lods. Kung may gusto po kayong itanong dito sa system na on-grid at saka to off-grid. So, tatlo po ang klase gamit natin. Dito naka-off-grid. Dito rin naka-off-grid. Ito, on-grid ang gamit natin. So, bago po tayo magpaalam sa mga kalods natin, gusto ko muna pong i-shoutout po itong join member po na walang tigil na sumasali po sa join member natin sa sponsor. Umpisahan natin si Rafaelito Bayato, si Rodel Daguhoy, si Marvin Berlanga, ito pa si Jude Brian Preser Miranda. Shoutout pa natin si Barry Cañete, si Michael Amador, ang iyong Araw TV, si Ri Pacho, si Jamil Alba, si Papa Boy. Shoutout pa natin saka ang huli natin si Stanley Nabor. Saka isa-shoutout na rin natin ang gustong magpapa-shoutout po sa channel natin. Isa natin si Jimmy Dagandan. Ito pa, paki-shoutout sa kasama ko sa Tagbot MT, Strong Bliss, nakaport sa Obay, Bohol. Lalo na kay Captain Asusano and all crew. Galing kay Bimar Bilalun. Ito pa, shoutout natin si Gorgonio Ragay. At saka ito pa si Ri Aldia Apilo from Palangig, Sambales. Shoutout na rin natin si Jam Smith from Cainta, Rizal.
Shoutout natin si Mariel. Si Kin Sinus Transporto from Mandawi, Cebu. Ito pa si LPG Linecoy Plak from Puluwano. Shoutout pa natin si Alpris Prisno from Davao City. Ito pa si Tito Carsula, si Trabahong Bahay, si Happy Breed, at saka si Loklok Bautista from Surigao del Sur. Saka ang huli natin si DJ Ricolas. So sa mga kalods natin, huwag niyong kalimutan pong like, share, at mag-subscribe po sa channel natin para hindi po kayo makalimot po sa channel natin. At saka sa lahat pong nanonood at sa mga kalodi natin, maraming salamat po sa walang tigil po na panonood po dito sa channel.